Inilabas na ang Biblia sa Salita App. Pagbabasa ng Biblia. Multiple choice na quiz sa Biblia na may mga pahiwatig at paliwanag. Pagsasaulo ng Biblia. Kahit ang mapagpalang Havruta Family Devotion. Maaari mo itong i-install sa pamamagitan ng pag-click sa link ng profile ng channel. Anong sandata ang ginamit ni David upang talunin si Goliath sa unang Samuel Kapitulo 17? Bato at lambanog. Ano ang pangalan ng kapatid ni Moises? Aaron. Ano ang dalawang punong nasa gitna ng hardin ng Eden? Puno ng buhay at puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ano ang pangalan ng kuweba na pinagtaguan ni David upang makatakas kay Haring Saul? Kuweba ng Adullam. Ano ang pangalan ng kasamang manggagawa na kasama ni Pablo nang simulan niya ang kanyang ikalawang paglalakbay pang misyon? Silas. Sino ang binanggit sa Ecclesiastes na nagsasabing walang bagong bagay sa ilalim ng araw? Ang mangangaral. Sa aklat ni Nahum, anong lungsod ang inihayag ni Nahum na huhukuman? Ninive. Sa aklat ng Malakyas, ano ang sinaway ng propetang si Malakyas na ninakaw ng mga tao? Ikapo at mga handog. Sino ang unang kalaban ni Haring Saul sa labanan? Ammon. Anong pagkain ang ginamit ni Jacob upang linlangin si Isaac? Karne ng batang kambing. Noong baha ni Noe, ilang pares ng mga hayop ang pumasok sa arka? Pitong pares ng malinis na mga hayop at 2 pares ng maruruming mga hayop. Ano ang mensaheng ipinahayag ni Pedro sa mga taong nagtipon sa harap ng bahay ni Marcos sa mga gawa? Pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Ano ang pangalan ng taong muling binuhay ni Jesus mula sa mga patay sa Betania? Lazaro. Sino ang sumulat ng mga gawa ng mga apostol? Lucas. Sa Ebanghelyo ni Lucas, hanggang saan binabakas ang lahi ni Jesus? Diyos. Ilan ang pinakain ni Jesus sa pamamagitan ng himala ng 5 tinapay at 2 isda? 5,000 tao. Sino ang may akda ng Ebanghelyo ni Juan? Juan. Ano ang ipinagdaing ng propeta sa aklat ni Habakuk? Pagyabong ng mga hindi matuwid. Ano ang tawag ni Jesus sa tubig na ibinigay niya sa babaeng Samaritana bilang isang talinghaga? Buhay na tubig. Sa sinabi ni Jesus na, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, ano ang ibig sabihin ng bato? Ang pananampalatayang si Jesus ang Kristo. Sa pangyayari sa Exodo, ano ang ipinahid ng mga Israelita sa mga hamba ng kanilang pintuan upang makaiwas sa kamatayan? Dugo ng isang kordero. Ano ang ginawang material sa ulo ng malaking rebulto sa panaginip ni Haring Nabucodonosor? Ginto.
Ano ang pangalan ng taong naging ika-12 apostol kapalit ni Judas Iscariote? Matias. Saang bansa pumunta ang mga kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain? Ehipto. Kanino naging alagad si Eliseo? Elijah. Sa unang Juan, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang sarili? Pag-ibig. Ayon sa mga awit, ano ang inihahandog na handog na nagbibigay luwalhati sa Diyos? Pasasalamat. Saang aklat lumilitaw ang bihi mo? Job. Aling lungsod na binanggit sa huling kabanata ng pahayag ang pinagmumula ng ilog ng buhay? Bagong Jerusalem. Ano ang pangalan ng ikatlong anak ni Jacob? Levi. Sino ang apostol ng mga hentil? Pablo. Ayon sa Galacia 2, bakit sinaway ni Pablo si Pedro ng harapan? Dahil sa mapagkunwaring pag-uugali ni Pedro. Sino ang huling hari ng Babilonya na uminom gamit ang mga sisidlan ng templo at natakot nang makita ang sulat kamay sa dingding sa piging na iyon? Haring Belshazzar. Ano ang dating pangalan ni Sara, asawa ni Abraham? Sarai. Anong misyon ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos niyang mabuhay na muli? Ipangaral ang ebanghelyo sa buong sangnilikha. Sa Mateo Kapitulo 6, sino ang binalaan ni Jesus na huwag tularan kapag nananalangin? Mga mapagkunwari. Sa Habakuk 2, sa pamamagitan ng ano sinasabing mabubuhay ang matuwid? Pananampalataya. Ayon sa mga gawa, sino ang binatang nakasaksi at sumang-ayon sa pagbato kay Esteban? Saulo. Sa ibabaw ng ano isinulat ng Diyos ang 10 utos at ibinigay kay Moises? Dalawang tapyas na bato. Anong pisikal na kondisyon ang naranasan ni Saulo sa daan papuntang Damasco? Pagkabulag. Ano ang mahalagang birtud na paulit-ulit na binibigyang diin sa mga kawikaan bilang gabay sa tamang pamumuhay ng tao? Karunungan. Ano ang ibinigay ng Diyos kay Solomon bukod sa karunungan? Yaman at karangalan. Anong numero sa Pahayag Kapitulo 13 versikulo 18 ang sumasagisag sa Antikristo? Anim na raan at 66. Sino ang ipinagbili bilang alipin sa Ehipto ngunit kalaunan ay naging mataas ang katungkulan? Jose. Sa aklat ng Exodo, sa pamamagitan ng ano pinangunahan ng Diyos ang mga Israelita sa maghapon at iningatan sila mula sa matinding sikat ng araw. Halijing ulap. Saan nakatagpo si Samson ng batang leon? Isang ubasan. Ano ang pangalan ng imperyo na sumira sa hilagang Israel at nagbanta rin sa kaharian ng Juda?
Assyria. Sa lipunang Hudyo noong panahon ni Jesus, anong hanap buhay ang kinukutya dahil sa pangungulekta ng buwis? Maniningil ng buwis. Kaninong espada ang ginamit ni David upang putulin ang ulo ni Goliath matapos siyang tamaan ng tirador? Espada ni Goliath. Bakit sinira ni Moises ang mga tapyas na bato na tinanggap niya sa bundok Sinai? Dahil nagalit siya sa imahe ng gintong guya. Ano ang unang sinubukang gawin ni David matapos itakda ang Jerusalem bilang kabisera niya? Ilipat ang kaban ng tipan. Sa handaan na inihanda ni Jose, ilang ulit na mas marami ang pagkain ni Benjamin kaysa sa mga kapatid niya. 5 beses. Ilang beses sa isang araw na nalangin si Daniel matapos niyang buksan ang bintanang nakaharap sa Jerusalem? 3 beses. Ano ang mga mukha ng 4 na nilalang na nakita sa pangitain ni Ezekiel? Tao, leon, baka, agila. Magkano ang bigat ng purong ginto na bamalat sa loob ng templo ni Solomon? Anim na raang talento. Sino ang ipinag-utos ni Eliseo na pumunta ng may dalang kanyang tungkod habang sinusubukan niyang buhayin ang anak ng babaeng taga Sunem? Gehazi. Saan unang ipinang-aral ni Jesus ang kanyang mensahe? Sa sinagoga sa Nazareth. Ano ang tawag sa tinapay na ibinigay ng pari kay David nang tumakas siya mula kay Saul? Tinapay ng presensya. Bago masakop ni Josue ang Jericho, saan nagkampo ang mga Israelita nang magpadala siya ng mga espesyalia? Sitim. Anong mga likas na pangyayari ang naganap nang mamatay si Jesus sa krus? Lindol at kadiliman. Ayon sa Juan Kapitulo 3 versikulo 14, ano ang sinasagisag ng tansong ahas na itinaas ni Moises sa ilang? Hesukristo. Saan nahuli si Sedekias habang tumatakas? Sa kapatagan ng Jericho. Saang bahagi ng bahay iniutos na ipahid ang dugo ng kordero ng Paskwa? Sa mga hamba ng pintuan at lentel. Sino ang dalubhasang manggagawa na tinawag at itinalaga ng Diyos para sa pagtatayo ng tabernakulo? Bezalel at Oholiab. Magkano ang ibinayad ni Abraham para sa kuweba ng Macpela para kay Sarah? Apat na raang siklo ng pilak. Anong mga larawan ang inihabi sa kurtina ng tabernakulo? Mga kerubin. Ano ang kahulugan ng pangitain ng basket ng mga prutas ng tag-init na nakita ni Amos? Dumating na ang hatol sa Israel. Sino ang isinilang kina Rahab, na isang patutot sa Jericho, at Salmon, at naging ninuno ng Mesiyas? Boaz. Noong tinuruan ni Jesus ang mga alagad tungkol sa pananalangin, anong panalangin ang itinuro niya sa kanila? Ama namin.
Sa pahayag, sino ang unang itatapon sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupri? Ang halimaw at ang huwad na propeta. Ilang taon sa kabuuan ang paghahari ni David? 40 taon. Ano ang nangyari sa wika matapos ang pangyayari sa Tore ng Babel? Naging magulo. Kung masyadong maliit ang isang pamilya para sa isang kordero ng Paskwa, sino ang dapat makasalo sa paghahanda nito? Isang malapit na kapitbahay. Sino ang sinabi ni David sa kanyang asawang si Batsiba na papalit sa kanya bilang hari? Solomon. Sino ang itinalaga ni Haring Solomon bilang nag-iisang punong pari matapos tanggalin si Abiathar? Sadok. Sino ang kinilala ni Solomon na bihasa sa pagputol ng kahoy? Mga taga-Sidon. Sa pagtatayo ng templo, anong palamuti ang idinagdag ni Solomon sa harap ng kabanal-banalang dako? Palamuting magkakapatong na gintong kadena. Saan sa loob ng templo inilagak ang kaba ng tipan? Sa kabanal-banalang dako, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Para saan pangunahing ginamit ang kahoy na sidro na dinala mula sa Ophir ng mga barko ni Haring Hiram ng Tyro? Bahay ng Panginoon at palasyo ni Haring Solomon. Ano ang nangyari sa kamay ni Jeroboam nang tangkain niyang dakpin ang lingkod ng Diyos? Natuyo ito at hindi na niya ito maibalik. Ilang taon si Rehoboam nang maging hari siya? 41 na taon. Pagkatapos tuksuhin si Jesus ng dyablo, sa ano niya ito nalupig? Salita ng Diyos. Sa talaang kanan ni Jesus, sino ang anak ni Haring David? Solomon. Ano ang mariing hiningi ng babaeng taga-Canaan kay Jesus para sa kanyang anak na babae? Ang kagalingan at paglaya ng kanyang anak na babae. Anong tungkulin ng inang si Maaka ang inalis ni Asa, ang hari ng Juda, habang itinataguyod ang reformang pangrelihiyon? Tungkulin ng reyna ina. Nang makita ni Zimri, na namuno lamang ng 7 araw, na nabihag ang lungsod dahil kay Omri, saan niya sinilaban ng apoy bago siya nagpakamatay? Ang kuta ng palasyo. Ano ang binaligtad ni Jesus sa templo? Mga mesa ng mga tagpapalit ng salapi. Ayon kay Jesus, sino lamang ang nakakaalam ng araw at oras ng kanyang ikalawang pagparito? Diyos Ama. Ilang beses sinabi ni Jesus kay Pedro na itatatwa niya siya bago tumilaw ang manok? 3 beses. Ano ang sinabi ni Juan Bautista na hindi siya karapat-dapat na magkalag mula sa darating na kasunod niya? Tali ng sandalyas. Mula sa anong lugar ipinakilalang nagmula si Elias sa Biblia? Tisbe ng Gilead. Kanino humingi ng pagkain si Elias sa Sarepta? Isang byuda.
Noong naglaho si Elias, sino ang nag-utos na patayin ang mga propeta ng Panginoon sa Israel? Jezebel. Sa pakikipagharap ni Elias sa mga huwad na propeta sa bundok Carmel, ilang beses niyang ipinag-utos na buhusan ng tubig ang altar at ang handog. Apat na tapayan, 3 ulit. Pagkatapos mabuhay na mag-uli si Jesus, kanino siya unang nagpakita? Maria Magdalena. Sino ang 3 alagad na isinama ni Jesus sa halamanan ng Getsemani habang siya ay nananalangin? Pedro, Santiago, at Juan. Ilang beses nakatulog ang mga alagad habang naghihintay kay Jesus na nananalangin sa Getsemani? 3 beses. Anong mensahe ang ipinahayag ng mga anghel na nagpakita matapos umakyat si Jesus sa langit? Darating siyang muli sa gayunding paraan na nakita ninyo siyang umakyat sa langit. Ano ang nakita ni Jacob sa panaginip habang papunta siya sa Haran? Isang hagdang umaabot hanggang langit. Sino ang nakipagbuno kay Jacob noong gabi sa tawiran ng Yabbak? Ang anghel ng Diyos. Ano ang pangalan ng lungsod kung saan nilapastangan si Dina, na anak ni Jacob? Sikhem. Ano ang nilalaman ng ikalawang panaginip ni Jose? Isang panaginip na ang araw, buwan, at 11 bituin ay yumuyuko sa kanya. Noong unang makaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid, ano ang pinaghinalaan niya sa kanila? Mga especially iya. Ilang araw nagluksa ang mga Ehipsyo para kay Jacob? 70 araw. Sino ang taong noong una ay napagkamalan ng mga pinuno ng karwahe ng Aram na hari ng Israel at gustong kalabanin? Si Haring Jehoshaphat ng Juda. Mula saang rehiyon nagmula si Barnabas? Siyempre. Aling propeta ang nilapitan ng mga taga-Jericho nang magreklamo sila na masama ang tubig at nalalagas ang pananim? Eliseo. Ano ang ipinahayag ng mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig sa iglesia habang sila ay naglalakbay? Ang salita ng Ebanghelyo. Pagkatapos niyang ipangaral ang Ebanghelyo sa maraming bayan, saang lungsod siya nakarating sa huli? Caesarea. Aling propeta ang hinarap si Haring Ahab at ang mga propeta ni Baal? Elijah. Sino ang unang haring pinahiran sa lumang tipan? Saul. Saan unang pinahiran bilang hari si Haring David? Bethlehem. Ayon sa ikalawang hari kapitulo 3, alang-alang kanino hinarap ni Eliseo ang Haring Joram ng Israel at nagpa siyang tulungan siya? Si Josaphat ng Juda. Kanino pumunta ang babaeng taga-Sunem nang makita niyang patay na ang kanyang anak? Eliseo. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, ano ang mariing pinatotohanan ni Saulo na ikinagulat ng mga Hudyo sa Damasco?
na si Jesus ay ang Kristo. Ano ang Hebreyong pangalan ng maniningil ng buwis na tinawag ni Jesus bilang alagad? Levi. Anong sisidlan ang pinagmulan ng pabango na dinala ng makasalanang babae at ibinuhos niya kay Jesus? Sisidlang alabastro. Sino ang dalawang tauhan sa lumang tipan na nakausap ni Jesus sa bundok ng pagbabagong anyo? Moises at Elias. Ano ang dinala ng mga babae nang pumunta sila sa libingan ni Jesus ng madaling araw ng unang araw pagkatapos ng Sabbath? Mga pabangong inihanda nila. Nang makita ni Jesus ang lungsod ng Jerusalem at umiyak siya, ano ang iprinopesya niya na mangyayari sa lungsod na yun sa hinaharap? Paliligiran ito ng mga kaaway at lubusang wawasakin. Ano ang ipinanalangin ni Eliseo para sa hukbong Arameo na nakapalibot sa Dothan tungkol sa kanilang mga mata? Na maging madilim. Noong panahon ng paghahari ni Haring Joram, anong lungsod ng Aram ang dinalaw ni Eliseo? Damasco. Matapos patayin ni Herodes si Santiago at makita niyang ikinatuwa ito ng mga Hudyo, sino pa ang ipinabilanggo niya noong kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa? Pedro. Ano ang sinabi ni Jesus na kailangan, kasama ng banal na espiritu, upang maipanganak na muli si Nicodemo? Tubig. Ano ang sinabi ni Jesus na ibinibigay ng mabuting pastol para sa mga tupa? Buhay niya. Aling alagad ang pumutol ng tainga ng sundalong dumating upang dakpin si Jesus gamit ang taybak? Pedro. Ilang taon si Yoas nang maging hari siya? 7 taon. Habang nasa ilalim ng patnubay ng paring si Jehoiada, paano kumilos si Yoas sa paningin ng Panginoon? Kumilos siya ng matuwid. Ano ang sagisag ng kapangyarihan na ibinigay ni Haring Ahasuero kay Haman? Singsing ng hari, singsing na panatak. Gaano kataas ang kahoy na bitayan na iminungkahi ni Zeres, asawa ni Haman, at ng kanyang mga kaibigan para sa pagbitay kay Mardukeo? 50 siko. Sino ang humalili kay Jehoahaz at naging hari ng Israel? Ang kanyang anak na si Yoas. Sino ang humalili kay Azarias bilang hari ng Juda? Yotam. Aling pari ang gumawa ng dambana ayon sa anyong nakita ni Haring Ahaz sa Damasco? Uriah. Anong parusa ang tinanggap ni Oseas, hari ng Hilagang Israel, dahil sa pagrebelde niya sa hari ng Assyria? Nabilanggo. Ilang Sabath nangaral si Pablo mula sa kasulatan sa sinagoga ng Tesalonika? Sa loob ng 3 Sabath. Dahil sa anong utos umalis ng Roma sina Aquila at ang kanyang asawa? Utos ni Emperador Claudius na palayasin ang mga Hudyo. Gaano katagal nagturo si Pablo sa paaralan ni Tirano? Sa loob ng 2 taon.
Sino ang tinawag ni Hezekias na nakaupo sa ibabaw ng mga kerubin habang siya ay nananalangin? Ang Diyos ng Israel. Ano ang gantimpalang natanggap ni Mardukeo dahil sa pagliligtas sa hari? Wala. Nang umalis ang hari sa galit, kanino nakiusap si Haman para sa kanyang buhay? Kay Reyna Esther. Gaano katagal namuno si Amon sa Jerusalem? 2 taon. Ano ang pangalan ng kanyang anak na naging hari matapos mamatay si Haring Amon? Josias. Saang lugar namatay si Josias habang nakikipaglaban kay Paraon Neco ng Ehipto? Megiddo. Aling tribo ang pinagkalooban ng karapatan bilang panganay sa halip na kay Ruben? Mga inapo ni Jose. Ano ang sinaway sa iglesia sa Efeso sa pahayag 2? Pag-iwan sa unang pag-ibig. Sa pahayag, ano ang anyo ng 4 na nilalang sa palibot ng trono? Leon, guya, mukhang tao, at lumilipad na agila. Bakit inilipat ni Solomon ang anak na babae ni Paraon mula sa lungsod ni David patungo sa isang hiwalay na palasyo? Dahil banal ang lugar na kinaroroonan ng kaban ni Jehovah. Ilang taon naging hari si Abias, na anak ni Roboam? 3 taon. Anong sakit ang naranasan ni Asa noong ika-39 na taon ng kanyang paghahari? Sakit sa paa. Ilan ang mga propetang unang ipinatawag ni Ahab sa mungkahi ni Jehoshaphat bago siya makidigma? Apat na raan. Aling mga bansa ang naghimagsik laban sa Juda noong panahon ni Joram? Edom at Libna. Ilang taon si Joyada nang siya ay mamatay, at saan siya inilibing? 130 taong gulang, sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. Ano ang nangyari nang magalit si Uzias sa mga pari? Lumitaw ang ketong sa kanyang noo. Alin sa mga itinayo ni Jotam ang may kaugnayan sa templo? Ang itaas na pintuan ng bahay ni Jehovah. Ilang taon si Hezekias nang maging hari siya? 25 taong gulang. Ilang taon si Josias nang maging hari siya? 8 taon. Pagkatapos ayusin ni Josias ang templo, sino ang umahan upang lusubin ang Carchemish sa tabi ng ilog Euphrates? Ang hari ng Ehipto na si Neco. Kanino hindi pinakinggan ni Josias ang mga salita bago siya nagbihis at lumaban? Ang mga salita ni Neco, hari ng Ehipto. Ayon sa pahayag, ano ang kalagayan ng langit nang buksan ng kordero ang ika-7 tatak? Katahimikan sa loob ng kalahating oras. Sa pahayag Kapitulo 8, ang insenso mula sa gintong insensaryo ay umakyat na kasama ng mga panalangin ng sino, at saan ito umakyat? Kasama ng mga panalangin ng lahat ng mga banal, sa harap ng Diyos.
Tungkol saan ang ipinangakong muli ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang ebanghelyo tungkol sa kanyang anak. Ano ang isinagot ni Pablo sa tanong kung dapat ba tayong manatili sa kasalanan upang lalo pang sumagana ang biyaya? Huwag noang mangyari. Ano ang hinihintay ng sangnilikha habang sama-samang dumaraing at nagdurusa? Ang pagpapakita ng mga anak ng Diyos. Ayon sa patuto ni Pablo, ano ang kulang sa Israel sa kabila ng kanilang sigasig para sa Diyos? Tamang kaalaman. Kanino raw naglilingkod ang mga nagdudulot ng kalituhan at pagkatisod sa mga iglesia, sa halip na maglingkod sa ating Panginoong Kristo? Sa sarili nilang tiyan. Ano ang tingin ng mga napapahamak sa mensahe ng Ebanghelyo? Kamangmangan. Sa pamamagitan ng anong pagpapakita ginawa ni Pablo ang kanyang pananalita at pangangaral? Sa pagpapakita ng espiritu at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng saganang ano ng Panginoon sinabi ni David na papasok siya sa bahay ng Diyos. Pag-ibig na tapat. Sa unang Korinto Kapitulo 5, sino ang sinabi ni Pablo sa isang naunang liham na huwag makihalubilo? Mga taong nakikipagtalik ng labag sa moralidad. Ano ang sinasabi ni Pablo na mas mabuting tiisin kapag ang mga mananampalataya ay nagsasakdal sa isa't isa? Danasin ang kawalang katarungan at malinlang. Ayon sa nakasulat sa unang Korinto Kapitulo 8, ang kaalaman ay nagpapalalo sa tao, ngunit ano ang sinasabing nagpapatibay? Pag-ibig. Ayon kay Pablo, naging tulad ng sino siya upang mahikayat ang mga Hudyo. Tulad ng isang Hudyo. Ano ang sinasabing hindi ginagawa ng pag-ibig? Hindi ito kumikilos ng walang paggalang, hindi ito naghahanap ng sariling kapakanan, hindi ito madaling magalit, at hindi ito nag-iipon ng sama ng loob. Masasamang bagay. Ayon sa unang Korinto Kapitulo 15, ano ang sinabi ni Pablo na pinakamahalagang bahagi ng ebanghelyong ipinang-aral niya? Na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Kung hindi muling nabuhay si Kristo, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan at tayo ay mananatili sa anong kalagayan. Kasalanan. Ano ang ipinapayo ni Pablo na gawin habang sila ay laging gising at matatag sa pananampalataya? Magpakatatag kayo. Sinabi ni Pablo na dahil tinanggap natin ang ministeryong ito ng katwiran, ano ang hindi natin ginagawa? Hindi tayo nawawala ng loob. Sinabi ni Pablo na bagaman itinuturing silang mga mandaraya, sa totoo ay anong uri sila ng mga tao? Mga tunay na tao. Paano tumugon si Tito sa pakiusap ni Pablo tungkol sa iglesia sa Korinto? Pumunta ng kusang loob. Sa 2 Korinto 9, ano ang sinabi tungkol sa handang alay na inihanda ng maaga upang hindi ito maging sapilitan? Tunay na alay. Ano ang sinabi ni Pablo na ipinang-aral niya ng walang bayad, habang nagpapakababa siya upang itaas ang mga taga-Korinto?
Ang Ebanghelyo ng Diyos. Dahil tumanggap si Pablo ng napakaraming mga pahayag na lubhang dakila, ano ang ibinigay sa kanyang katawan upang hindi siya maging labis na mapagmataas? Tinig. Ano ang sinasabing nangyayari sa mga nagnanais na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kaugnay ni Kristo? Hiwalay. Ayon sa Galatia Kapitulo 6, ano ang aanihin ng taong naghahasik para sa Espiritu mula sa Espiritu? Buhay na walang hanggan. Ayon sa Galatia Kapitulo 6, ano ang sinabi ni Pablo na tanging ipagmamalaki niya kailanman? Ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang ipinaalam sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng saganang karunungan at unawa? Ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa Awit Kapitulo 15, anong uri ng tao ang sinasabing maaaring tumahan kasama ng Panginoon? Ang namumuhay ng walang kapintasan at gumagawa ng matuwid. Sa Awit Kapitulo 17, paano hiniling ng salmista na siya'y bantayan? Tulad ng pinakamahalagang bahagi ng mata. Ayon sa ano sinabi ni Pablo na siya ay naging lingkod ng Ebanghelyo. Ang kaloob ng biyaya ng Diyos. Paano inutusan ni Pablo, na bilanggo sa Panginoon, na mamuhay ang mga tinawag? Nararapat. Kanino dapat magpasakop ang mga tao sa isa't isa dahil sa paggalang? Kristo. Mga asawa, sino ang minahal ni Kristo at alang-alang kanino siya naghandog ng kanyang sarili, kaya dapat ninyong mahalin ang inyong mga asawa. Simbahan. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Napakalaki ng hiwagang ito. Tungkol kanino ko sinasabi ito? Si Kristo at ang Iglesia. Ano ang ating pakikipagbuno, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga namumuno sa mundong ito ng kadiliman at sa mga puwersang espiritual sa kalangitan. Mga masamang espiritu. Ano ang sinimulang ipangaral ng walang takot ng maraming kapatid, na nagtiwala sa Panginoon dahil sa pagkakabilanggo ni Pablo? Ang salita ng Diyos. Habang umiiyak, tungkol saan sinabi ni Pablo na maraming tao ang kumikilos bilang mga kaaway ni Kristo. Krus. Sinabi ng mga awit na ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ano ang nagpapakita ng gawa ng kanyang mga kamay. Kalawakan. Sa dugo ng ano nalugod ang Diyos na gumawa ng kapayapaan at ipagkasundo ang lahat ng bagay sa Kanya. Dugo ng krus. Ayon sa Kolosas Kapitulo 2, laban sa ano sila pinagbalaan na mag-ingat upang walang bumihag sa inyo sa pamamagitan ng pilosopiya at ano pa. Walang kabuluhang pandaraya. Hanggang sa anong aspekto napapanibago ang bagong tao, ayon sa wangis ng lumikha sa kanya. Kaalaman. Salamat sa panunood. Ibahagi ang inyong mahahalagang puna at kaalaman sa Biblia sa mga komento.
Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami pang Bible quiz.